Yon, kabarberos, ito yung ating part 2 ng pag-uwi ko sa Quezon Province. Ito ang ating actual or live haircut tutorial. Tara, panoorin natin ang video na ito. Perfect. Good morning, nandito tayo sa Lopez, Quezon sa Baron Barbershop at magde-demo lang tayo ng kung paano tayo gugupit ng mid-fade sa ganitong klase ng buhok. At nandito yung ating kaibigang barbero dito, si Benji, ang ating kaibigang barbero na member ng Kalinga. At magkakameron lang tayo dito ng tutorial sa mid-fade dahil sa request niya na pumasyal ako dito at magkameron tayo ng konting workshop para sa gupit na ito. Tara, umpisa na natin. So yung kanina, natanong ko na kung ano yung gupit niya at mid-fade nga. Kailangan ay magsiset up tayo ng maayos at lagyan natin ng tissue. Kung ano man tissue, dapat ay ilalagay natin ng maayos yan para hindi pumasok yung buhok at sumuksok doon sa ilalim. Tapos dapat yung pagkakalagay ng ating balabal hindi masyadong maligpit para hindi siya masakal o makahingi siya ng ayos. Ibaba natin yung ating tissue dito para maiwasan na sumuksok dito sa may gilid. Set muna natin yung buhok niya. Pakita lang natin yung side part. Ito yung side part na bahagi. Kailangan pag kumukuha tayo ng side part dito sa bahagi na ito, titingnan natin yung kung saan nag-e-end yung kanyang bilog dito o yung pinakang gitna ng kanyang buhok. Tapos diretso dito, titingnan natin dapat yung buhok niya ay sumasama kapag ganun hindi siya bumabagsak. Lahat ng bahagi na bumabagsak ay dapat ay putulin natin dito sa bahagi na ito. Tulad nito, mayroon na siyang forma at tama naman. Kapag nalagyan natin ng side part, lagyan natin ng ipit para hindi siya malalaglag at makakapagupit tayo ng maayos. Kaya dito sa kabilang bahagi niya, lagyan na rin natin siya ng clip dito o ng hair clip. Lagyan natin ng hair clip para kapag nagbabawas tayo, walang sagabal. At pag naglagay tayo ng line up o dito sa bahagi mo niya, ay dire-diretso clip na gagawin natin dahil hindi pa naman masyadong makapal yung kanyang bahagi ng buhok, ay pwede na nating lagyan siya ng pinakang guidelines niya paikot do sa gupit na gagawin natin kung gaano man siya kataas. Mag-start muna tayo dito sa may kalahati ng kanyang noo gamit ang aking Andisky outliner. Kailangan sa pagbawas dito sa may gawin noo, huwag masyadong mataas. Pwede nyo silipin kung paano natin mabawasan yung ibabaw niya, itong bahagi nito. Diba yan, yung nakikita natin sobra, huwag natin isasagad-agad doon, dapat dito lang sa mga saktong gusto na nag-end yung hairline mo. Tapos tatanggalin agad natin yung buhok para hindi siya naiirita kasi minsan kadalasan. Pag di natin tinanggal yan dahil meron tayong hangin o electric pa sa barbershop, maaaring pumunta sa mata niya. Dito naman sa bahaging ito, dapat ipoporma natin ng ayos yung magandang pagkakakarve. Dahil mid-fade yung gagawin natin, magkakameron tayo ng mga 2 inch dito sa bahagi na ito. Mas maganda kung ipoporma natin ang pa-carve kapag ganun. Para mas maganda yung pag-blend niya. Mga 2 inch itong bahagi na ito. Lagyan natin siya ng guidelines dito. Dito sa may bahagi ng likod, medyo mataas kasi mid-fade siya. Para magbalanse yung taas dito sa kayong bahaging ito. Mas maganda siyang tingnan kung mababa rito tapos balansi papunta rito. Ang ginawang hati o side part sa bahagi na yan, pwede na natin siya lagyan ng guhit dito para dire-diretso yung gagawin natin.
Ganun pa rin dahil makapal yung bahagi niya. Kung paano yung dito sa bahagi na ito na tingnan natin yung end dito saka dito sa may pinakasinturon niya dapat pantay. Katulad din yung kabila. Dapat hairline o hindi siya lalampas dito sa may bahagi ng kilay niya. Dapat yung pagbaba dito, hindi lalampas dito. Kasi kapag lumabas dito na tama niya, pangit ang tingnan. Ayan naman, may retouch pa yan mamaya. Pagka-ahit natin, ipapantayin pa natin ang maayos yan. Pinakang guidelines lang ito doon sa gagawin natin. So pag nakagawa na tayo ng guidelines na ganito, tatanggalin na natin yung natitirang buhok sa ilalim para makagawa tayo ng shade dito sa may parting taas niya. Katulad ninyo na nagugupit na rin kayo ng matagal, ay siyempre, alam niyo na yung gupit na ganito. Itong proseso na ito, isang mabisang proseso para makagupit kayo ng tamang yung transition ba, yung tama yung pagkaka-blend niya para makuha natin yung pinakahugis niya. Kung halimbawa, for example, ito yung ginawa natin guidelines kapag ganun siya. Dapat yung pagbawas natin, kahugis din itong guidelines. Susundin na natin kapag ganun. Kung ano yung ginawa kong guidelines, yun yung magiging pattern natin para yung pagkakabawas niya ay sumunod din siya. Ganon din yung hugis. Pag gupit natin dito, pagbawas natin ng clipper dito, mga 2 inch lang yung taas, kung 3 inch, dapat ganon din dito hanggang sa pag-ikot niya. Pare-parehas na yung gagawin natin na pagtaas niya. So yun nga kabarberos, ang sikreto para hindi tayo maka-irita ng anit na customer. Hindi masyadong madiin, lalo na kung ang ginagamit natin ay trimmer na naka-zero gap. Dapat ay dahan-dahan ito para hindi natin magkameron siya ng irritation sa balat. Kadalasan kapag naka-zero gap yung ating mga gamit ay yun nga, pwedeng magkameron siya ng pamumula. Makikita mo dyan, namumula na lang yan. Lalo na kung napansin natin yung talim ng ating ganito, sobra pala doon sa kabila, tapos sa kabila, hindi. Pag ito yung tumama, tapos lalo na kung meron siya mga tabi-tabi hawat, mamumula talaga yung balat. Medyo matagal yung ganitong proseso, pero kapag nasunod naman natin ng tamang pagbawas, maganda naman ang labas ng gupit nito. Yung magiging resulta. Sa bahagi na ito, ibabawasan natin ng straight gamit ang 1.5 na clipper guide. Sa ibang bansa, ang tawag nila dito, clipper guard. Dito sa ating guide ang tawag natin. Pag ganito ang gamit natin, naka 1.5 tayo, pwede rin number 2. Pag nakikita natin yung form na yan, straight natin dito mga 3 inch yung taas niya. Susundin lang natin yung pattern. Kaya kapag ganyan yung naging resulta niya, yung pagkakabawas niya, kung titingnan natin, meron na siya mga sobra-sobrang buhok dito sa bahagi nito. Yung mga sobra na yun. Sa bahagi na ito. Yung overcome na ito, tatanggalin na natin yung mga sobra na yun. Ito, iwan muna natin, lalas natin itong gawing parte ito ng bangs niya. Para hindi siya mapasama dito, itataas muna natin, mamaya na natin babawasan. Bagay itong bahagi na ito, kasama sa dito ng buhok dito, kaya kailangan mabawasan ito. Kadalasan ng mga customer natin, yung ulo niya, yung anit, hindi siya perfect. Meron dito na minsan may lulubak dito sa bahagi na ito. Minsan naman dito sa bahagi na ito. Yung ipapagana lang natin kung paano natin mapabawasan ng ayos.
Pag lubog siya ganun, magkakaroon talaga siya ng mga konting mga dark area o dark spot dito sa bahagi na ito. Kaya pag binawasan natin, tatantyahin lang natin. May mga nagsasabi kasi ng mga barbero na may mga shortcut naman proseso. Pero isa itong maganda proseso para sa mga nag-aaral para magupit. Kahit hindi nag-aaral, yung mga nag-upgrade sa pagugupit o yung mga nag-update, pwede yung ganito para pagka meron din sila ng ibang technique o kaalaman na pwede pala yung gumawa ka ng pattern para nakakapag gupit ka na maayos o yung nakakapag para ka nag-drawing, nagpo-form ka ng isang bagay, bumubuo ka, parang umugupit ka, tapos makikita mo yung magandang resulta pagkatapos. So yung pagkatapos kong gamitin ng 1.5, number 1 ang gagamitin kong clipper guide, tapos tataas ko yung adjuster niya. Ganun pa rin, ipo-form pa rin natin ng ganun. Mga 2 inch ang taas ito. Kapag may na-encounter tayo ng mga lubog dito sa bahagi niya, katulad niyan, kadalasan hindi na hinahabol na ibang barbero yan. Pag gumamit tayo ng guide, kapag sinabi kong 2 inch, pag gumamit tayo ng guide, dapat habulin mo yung dark spot na yan. Medyo ilulubog-lubog mo rin ng konti yung pagbawas niya para mawala yung dark spot. Pag 2 inch lang yung taas, talagang 2 inch susundin mo kahit lumubog siya. Hindi ang gagawin mo, medyo malalim rin yung patalab ng ating guide para makuha yung mga dark spot sa bahagi na yun. Yung pagpapasok mo ng ganyan, lumalabas yung form dito, ang carved din. Dahil hindi naman natin pwedeng palasahin ng hapit na hapit dito sa bahagi na ito dahil video may lubog na sa dito. Kung ano yung forma niya, kailangan lumabas ng forma para malabas niya. Tingnan mo yung bahagi niya, medyo lubog dito. Kailangan, pag tinira natin ang guide, sinundot natin ang guide yan dito, inabot natin. Ganun kung ano yung taas ng sinimulan natin dito, ganun din yung gagawin natin dito sa may dito. Hindi na natin kukontrolin. Dito na tayo magkukontrol sa bahagi mataas na yan. Pagkatapos yung gumamit ng ulo dito sa bahagi na ito, magkakameron na naman siya ng baywang. Ayan, may baywang na naman siya. Magkakameron siya ng mga parang mga baywang dito, yung mga sobrang buhok dahil gumanon siya, gumanon. Kailangan para makita mo yung form talaga dito sa bahagi nito. Pwede ka na mag-overcome. Bawasan mga rito. Overcome mo na niya. Ngayon gagamit ako ng paid blade dahil 0.5 yung gagamitin kong guide dito sa bahagi na ito. Mga 1 inch lang yung gagawin ko rito. Mababa lang. Hindi katulad kanina, medyo mataas nung gumamit ako ng uno. Kung may paid blade kayo, mas maganda kapag gumagamit ako ng 0.5. Paid blade yung gamitin niyo para saktong-sakto talaga yung kaya ng buhok niya dito. Tapos, yung proseso ko, ang ginagawa ko, tinataas ko yung adjuster. Para kapag kumapit na naputol itong bahagi na ito, talagang sakto niya. Kailangan yung paghagin mo rito kung ano yung ginawa mo sa umpisa mo na ganun kataas. Puro ganun kataas lang. Kaya ganito yung forma na ginawa ko yung guidelines mo. Para pag inahitan mo dito sa part na ito, lumulutang yung forma nyo. Kasi kung didiretso mo yan, dito na lang, paputol na lang yung malalagay mo ng card doon. Dito, makakagulan mo siya ng magandang card dito. Kaya medyo mababa. Yung itong bahagi nito, pupurahin na natin siya. Lalaroin na lang ito. Tayo na kayo bilang isang barbero, kapag napansin nyo na, uy,
Parang walang nababawas na, parang hindi natatanggal yung kanto, tatas mo lang. Pero pag nakita mo ako masyadong pumuputi, ibababa mo na lang. Kumbaga parang gaganon-ganonin mo lang, laro-laro mo lang yung adjuster niya. Tapos yung pinakang kaya nagiging problema nila, bakit tumataas yung gupit, nawawala ng control. Pag sinabing half inch lang, doon ka lang talaga nakapokus. Dito ka lang pupukus talaga sa guhit na yan. Kailangan huwag kang susubra. Pag umabot ka na doon, advance ka na naman. Para makikita mo, bakit ang taas dito mababa. Ngayon, ang habulin mo ngayon. Kaya dapat yung pagkontrol ng kamay, pag sinabing half inch lang o kunti-kunti lang, doon ka lang lagi nakapokus. Tapos yung laging nakapoint yung pinakang kanto ng talim. Hindi lahat. Katulad niya, magtatanggal ako nito. Itong part na to na bahagi ng kanan, yun lang yung aking ididikit dito sa may parting guhit niya. Nakataas yung adjuster para siguradong mabura yung guhit niya. Kung hindi naman kaya nung ganito nyo, nung pangkarniwan yung clipper, pag mayroon naman kayong mga trimmer na ginagamit ko kasi ginamit ko kanina, pwede naman pambura yun. Ayan, hindi pa siya tanggal na tanggal pero nakikita niya nabubura siya pa konti-konti. Kanto-kanto lang ng clipper yung pinapatama, yung pinakantalim niya. Kaya importante rin talaga may ganitong gamit. Ang purpose nito, yung lahat ng mga maliliit na buhok na dumidikit dyan, akala mo hindi pa napuputol, yung pala putol na. Kaya ko laging tinatanggal na binabrush ko para makita ko agad yung mga bahagi na naputol. Dark area yan. Yan yung binabalikan. I-retouch yan gamit ang 1 o kaya 0.5. Talaga nagkakameron pa siya ng ganong mga dark area kapag nagbatanggal na tayo pinakang guidelines niya. Kasi may mga dark area pa. At tulad dito may kunti pa siya dark area sa bahagi na ito. Ang gagawin natin dyan para hindi siya magbiglang parang makapal. Gagamitan natin ang 0.5. Ito pa rin nagamit ko yung aking shade blade. Hagudin natin ng kunti itong bahagi na ito. Kunti lang tansyado at pa-slant lang. Katulad nito, kung titingnan natin para siyang may mga maliliit na mga may itim sa bahagi na yun. Pwede natin siyang balikan gamit ang zero open. Zero open natin bahagi na yun. Pwede rin sa zero close kung hindi siya nababawasan. Itong bahagi na ito, medyo lubog din siya. Hinabol din natin ang konti ng guide. Ito naman ang isang technique kapag gusto mong magbawas pa ng mga dark area, kung may napapansin ka pa na kumbaga kapag tinignan mo dito pantay na, wala ka na masyadong mapapansin na mahaba. Tapos gusto mong tanggalin yung mga parte na itim na bahagi na ganyan, bawasan siya para mas magandang tingnan. Pwede naman ang tingin scissor tapos pakontra sa buhok. Kung papagalan yung tubo ng buhok, dapat sasalubungin mo lang dito. Pakunti-kunti mo.
Kaysa isang patama lang para hindi siya magkaroon ng uka o okay pa din. Kadalasan magagamit ko lang yung ganito pumamara dito na sa bahagi na ito. Dahil yung bahagi ng tikabi ng gilid na yun, maayos yan, wala yung bako-bako. Kung ngayon pwede natin i-apply yung gunting natin, pantay natin yung bahagi na yan. Ito yung tinatawag nating pagbubuli o plangkita sa iba. Anong tawag dito sa atin ito? Buli yan. Usually ako gumagamit pa rin ako ng gunting pag kailangan ko magbawas ng ganito dahil magandang gumamit ang gunting sa pagsundot-sundot ng mga ilang piraso ng buhay. Katulad dito mga bahagi nito, pwede mo rin siyang gamitan ng gunting. Tapos kapag tinignan mo siya, kung pantay sa kabila, hindi na babalikan mo para pantay na rin. Kapag yung nakukulangan pa, may nakikita pa ako pag tingin mo sa malayo. Parang meron pa siyang mga lipat na sa ito, meron pa siyang guwit-guwit. Pero babalikan natin yan. Nakatasin yung adjuster para matanggal talaga yung mga guwit na yan. Ito yung tinatawag na zero mid-fade pa lang yan dahil pag inahita natin yan, dito lang natin nakahita, tapos linisin natin yung pinakang bahagi niya, zero mid-fade lang yan. Pero kapag nag-request yung ating customer, kung yan pa ibabald o skin fade yung bahaging ito, ahita natin o kaya gagamit tayo ng tulad dito, shaver. Tapos dito sa bahaging baba na ito, dito yung ating pupukusan ng paggamit ng shaver. Pag natin isagad hanggang doon para hindi siya magkamera ng mga guidelines. Ang maganda kasi dito, naiambag ko sa inyo o nabigyan ko kayo ng idea, ay talagang yung may ganitong forma ng anit. Kasi kung makinis, madaling gawain, mas madaling gupitan. Ay yung ganito, medyo, alam mo yung malalaman mo kung paano ang technique, kung bakit, kung paano tanggalin yung mga dito sa may bagay. Inabalikan lang naman yan, katulad yan, diba, may nakita pa ako yan. Sundot-sundot lang, kunti-kunting sundot lang yan. Kung hindi kaya ng may guide, tanggalin mo yung guide niya. Balik-balikan mo na ng konti. Pwede natin tanggalin yung ngipin niya kapag mag-aahit tayo dito para masuklay uli natin ang ayos. Dito naman sa paggawa ng buhid dito sa side part niya, gawin lang natin feeder road, huwag natin gawing highway. Hindi, medyo yung ahit dito sa bukana, kunting-kunting mas malaki siya na konti kumpara dito sa may gawing dulo. Kumbaga, hindi siya straight na, hindi siya same yung size ng ahit. Dito sa may gawing bukana, medyo malaki lang ng konti. Tapos dito sa may gawing gitna niya, sakto na lang, tapos sa gawing dulo, maliit lang. Ito yung part na nililinis na natin yung kanyang line up, saka dito sa may bahagi nito. Lilinisin na rin natin sa pamamagitan ng pag-aahit. Ito yung ginagawa ko kapag ako nag-aahit. Hati-hati. Kung halimbawa, dito ka sa side nito nag-aahit, hati mo dito, tapusin mo muna yung kalahati, tapos pag-ipot mo, dito naman sa kalahati. Itong bahagi na ito, kapag nag-aahit tayo, ilabas natin yung pinakamagandang card dito sa bahagi na ito. Dapat ito,
Kakikita ko lang. Itong bahagi na to, pantay siya dito sa kabila. Dito sa may bahagi ng kabila na to. Pag tiningnan mo yung pinakakanto niya, titingnan mo sa may harap niya, dapat pantay. Parehas yan. Kadalasan iba yung tubo ng buhok dito, mababa. Nandito, tumatama yung pinakakanto niya. Tapos sa kabila naman mataas, dito. Kailangan habulin natin, pantayin natin kung ano yung mataas na bahagi niya. Ipapantay natin dito sa mababang bahagi para parehas yan. Dito naman sa may gawing ibabaw. Ang gawing ibabaw, hindi siya mahirap bawasan. Bakit? Nakadepende na sa'yo, katulad mo, magpapagupit siya. Kaya wag mo nang bawasan yung ibabaw, may klipa. Okay yun. Pag sinabi niya, bawasan mo lang ng konti. O, di ba bawasan mo lang siya ng konti. Yung pagbabawas sa ibabaw, ay hindi naman siya mahirap gawain. Ipo-proportion mo lang. Kung naglalagay siya ng pomade, mas maganda, medyo mahaba ng konti dito sa bangs. Tapos medyo maikli dito sa likod na kaganon. So naglalagay siya ng mga panglagay sa buhok. Ito, ayusin lang natin. Bawasan lang natin yung may bahaging likod niya. Putulan natin. Para maging proportion yung bawat. Tapos itong may parting una niya, pwede rin natin putulan ng konti. Ganun din dito sa may gawing ibabaw niya sa likod. Dito naman, para makita mo yung kung alin ba talaga yung kasama ng bangko at hindi. Kung ano yung hati rito sa kabila, pwede mo siyang gawan dito ng form na hati. Basahin mo lang ganun, tapos hanapin mo yung pinaka side part niya rito sa may bahaging kabila niya. Ayan, yung natitira na yan, hindi yan kasama ng bangko. Hindi siya kasama nito. Pwede mo siyang tanggalin. Para kapag nagdadala ko ngayon ng buhok, wala siyang nakasobra dito na parang hindi naputulan. So yan, pagkatapos nating magupitan ay applyan natin ang pomade. Pinapakilala ko nga pala sa inyo yung Manica pomade. Ayan. PM lang kayo kay Tristan J. Doctor at marami siyang supply ng pomade. Marami siyang mga pomade na binibenta. Ito yung bubblegum flavor. Sarap talaga. Sa pamamaraan naman ng pagsusuklay sa mga ganitong klase ng gupit, hindi pa naman ako masyadong marunong mag-brew, kaya basic lang na pagsusuklay ang gagawin natin sa ating customer. Mas maganda kung medyo mahaba talaga yung bangs niya para na ipo-form natin ng maayos yung kanyang buhok pagkatapos natin lagyan ng pomade. Ito lang yung kaya natin muna ngayon, yung basic lang ng pagpumpa ng buhok. Hindi naman tayo gumamit ng blower, nilagyan ko lang ng pomade at sinuklayan ko lang. Ito lang yung pinaka-simple na pwede natin magawa. Mag-share na lang ako sa inyo sa mga susunod kong mga video kung paano yung proseso ng pag-set ng buhok o yung pag-grooming nito. So ngayon ganito muna at wala akong blower, isang simpleng mid-fade haircut tutorial ang i-share ko sa inyo at i-share ko din sa mga kapwa natin dito, barbero nandito kay Baron at kay Marlene. So yun, thank you very much at sana ay na-enjoy kayo sa panonood ng aking video kasama ang mga barbero na nandito na nanood ng aking live tutorial dito sa Baron Barbershop. At salamat na rin kay Sir na aming modelo. At huwag niyo kalimutan din i-subscribe Owen Dread Barbers
At yung notification bell, huwag niyo rin kalimutang i-click para lagi tayong updated sa mga susunod kong mga video. Thank you! So yun, kabarberos, maraming salamat sa inyong matyagang panunood ng aking video. At sana meron kayong kunting natutunan sa aking actual o live na tutorial sa Baron Barbershop sa Lopez, Quezon. Maraming salamat po, magandang gabi at magandang araw sa ating lahat.